Okay po, so dumako po tayo sa atin pong magiging Bible discussion. And ang atin pong passage is found in 1 Kings chapter 6, verses 1 to 13. Yan po ang talata na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. At ang title po nito, itong specific passage na ito ay Solomon Builds the Temple. So last time po, more on chapter 5 tayo. Yan ang ating in-expound ng gabi-gabi. Maraming facet tayong tiningnan dyan. Ngayon naman ay magsisimula tayo sa chapter 6. Okay po. At ang pinag-uusapan dito ay may kinalaman po sa pagtatayo ni Solomon ng templo, ng God's temple, yung magnificent temple of God. Okay po, so ang pinakalaman po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay may kinalaman po sa buhay na gusto ni Lord sa atin. Ano yung buhay na yon, Pastor Jim? Yung buhay na matatawag nating submissive, surrendered, intimate kay Lord. Okay po. In my introduction, ay ganito ang aking sinasabi, let's do His mandate, okay? Let's do His project. Let's do our church activities without delay. Yan po. However, habang ginagawa natin to, itong mga gawain ni Lord, kagaya sa CBCLP, meron tayong farm. Habang ginagawa natin yan. O kaya naman, dito po sa CBC Lakeview, may mga project tayo dyan. May mga church tayo na ongoing ang pagpapatayo, kagaya ng church ni Pastor Rolly. Okay po. Habang ginagawa natin itong mga projects na to, itong mga God's activities na to, mga kapatid, kailangan ay dinidevelop din natin ang ating isang buhay na malapit kay Lord. Intimate. Yan po. Hindi pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho kay Lord, pero walang intimacy. Para din yung sa bahay po. Kahit naglilinis ka ng plato, halimbawa anak ka ng mama mo, let's say. Linis ka ng backyard, ng sala, pero hindi mo naman pinapansin yung mama mo. Wala kayong intimacy. Hindi yun tama. Hindi yun masaya. Hindi yun God-centered. Same thing kay Lord. Kaya nga, ito ang magandang mapag-aaralan natin tonight na ipakikilala ko sa inyo kung ano yung values ni God. Ano yung gusto niya talaga sa atin. Yan po ang makikita natin dito sa passage na atin pong pag-aaralan. Mga kapatid. Ito yung gusto kong sabihin, God will not accept our works in the absence of intimate relationship with Him and a life of surrender. So ayan po, kita nyo na po ang passage na ito kasi itong introduction na ito na aking sinasabi sa inyo mga kapatiran, ito na po yung kumbaga sa lemon ay ito na yung juice. Hindi naman natin kinakain yung balat, di ba? Yung juice ang kinakain natin. Yun ang iniinom natin. Ito na po yung juice. Napaka-juicy talaga nito. Ito yung meat na dapat nyong makain. Dapat nating makain. Kasi mga kapatid sa mundo, ibang-iba yung values. Trabaho, kahit walang love. Nagsasama sa bahay kahit walang intimacy. Nagsasama sa church, pero hi and hello lang. Walang intimacy. Kasi nga, mali ang framework. Kaya ngayong gabi, itatama po natin yan. By God's grace, Yung gamitin natin yung manual of faith natin. Alam niyo po sa mundo nito, tiningnan ko yung 10 richest men on earth. Okay po. Sino ba yung mga matatalinong tao? Ayan po, sila Elon Musk. Number 1 po yan.
si Jeff Bezos, kung di ako nagkakamali, ito yung sa Amazon. Bernard Arnault, Bill Gates, of course, yung sa ating mga sa mga program ng Windows. Larry Page, Mark Zuckerberg. Ito po yung sa Facebook. Warren Buffett, Steve Ballmer, Larry Ellison. Ito po yung 10 na pinakamayayaman sa balat ng lupa. 10 2022. Pero wag po kayong mamamangha dyan. Wag kayong masyadong impressed dyan dahil sila po ay may kwarta sa lapi. Meron silang mga dolyares, milyon, bilyon. Pero mga kapatid, sa pamantayan ni Lord, sa pamantayan ng ating pag-aaral tonight, kahit ano pang ginagawa nila, gaano man sila kayaman, kung wala pa rin silang intimacy with God, surrendered life, wala silang love relationship with God, wala pa rin kwenta. At ngayong gabi, yan ang ating tatalakayin, mga kapatiran. Meron lang akong ipapasilip sa inyo din eh. Napaka-importante. Ang tema ko po, pinamagatan ko na while building a project. Okay? Okay. Develop a surrendered life. Yan po, makikita na po natin dyan. Sabi ko po dyan, mga kapatid, securing a true haven on earth. Kapag sinabi nating haven, parang refuge natin. Kaya ako naisip to dahil ang mundo natin ay punong-puno ng uncertainties. May mga bago na namang pandemic ngayon na sinasabi. Monkeypox. Yan na naman ang bagong sinasabi ngayon na may mga kumakalat na namang ganyang mga pandemya. Ano ba to? Ganyan. Katatapos lang ng eleksyon. Eto na naman. At may maraming pa mga kapatid, merong tinatawag na death storm na talagang nangyayari sa buong mundo, yung pagtaas po pati ng mga bilihin. Yan po ay nasa prophecy din ng scripture. Yung nangyari sa Sri Lanka, yung nangyari kahapon sa Texas. So mga kapatiran, sa kabila ng may mga mayayamang tao na tiningnan natin kanina, sa isang banda naman ay punong-puno tayo ng uncertainties. Ngayong gabi, mga kapatiran, don't believe everything you see, don't believe everything you hear. Okay po? Ang kailangan nyong tingnan at makita at mabasa at marinig ay ang Word of God. Yan ang dapat nating pagbubutihin sa buhay natin. So sabi ko po dito sa ating theme ay, ano yung pinaka-theme natin, anak? A surrendered life while building a project. Kailangan daw po meron tayong surrendered na buhay while we are building a project. Habang gumagawa tayo. Sapagkat ang pinag-uusapan dito sa chapter 6 ay Solomon builds the temple. At dito po makikita natin sa verses 1 to 10 na talagang makikita nyo po yung magnificent building project of Solomon. Okay ha? Mabilis lang ito. Kasi I just want you to get the idea. Verses 1 to 10, ipinapakita yung magnificent building project of Solomon. Sa verse 1, ipinakita muna yung finally, nagkaroon na si God ng tabernacle. Kasi dati, paikot-ikot lang. Sa mobile ang tabernacle noon. Ito, finally, after 480 years. Sabi ng verse 1. Pagkatapos noon, sa verse 2, makikita nyo po yung the size of the building. Yung templo. Sinasabi dyan, no? 60 cubits long, 20 wide cubits, 30 high cubits. Ayan po. Yung cubit ay, yan po ay 18 inches. Ibig sabihin, mula sa dulo ng ating daliri hanggang dito po sa siko, yan ang isang cubit.
So kapag itong size na to ay bumilang ka ng 60, yan po yung 60 cubits. Ang point ko lang ay ganito po, from verses 1 to 10, ipinapakita how Solomon built the temple. Pinapakita din yung size of the building in verse 2. Pinapakita dyan sa verse 3 yung the main hall. Ipinapakita dyan yung sa verse 5 yung structure around the building. Ipinapakita din mga kapatid sa verse 7 yung the materials of the building. At pagdating naman sa verse 9 and 10, ipinapakita yung entrada ng tabernacle. So ang pinakapunto ko lang mga kapatid ay from verses 1 to 10 ay in-emphasize ang building project ni Solomon, ang magnificent first temple ever na ginawa po ni Solomon for God's glory and honor, for God's presence. Ganyan po. So mga kapatid, baka sasabihin natin, wow, praise God, finally, ganyan-ganyan. Siguro, kung tayo po ay mababaw o materialistic na tao o hindi natin kilala ang Diyos ng malalim, baka sabihin, finally, that's it. Pero mga kapatiran, hindi doon natapos ang passage na ito. Minsan pa ay pumasok ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa verse 11 to 12 at doon ay nasilip natin ang tunay na values ng ating Panginoon. At doon nabuo ang aking theme ngayong gabi. Ano ang makikita din sa verse 11? Ang pagpasok ng Word of God kay Solomon while Solomon was building the temple. Verse 11 po yan. Ang sabi ng verse 11, the word of the Lord came to Solomon. Ayan na po. Parang ang idea, Solomon was busy supervising, doing the planning, etc., executing, ganyan, ito gagawin. Walang sabi-sabi si God. Sabi diyan, the word of the Lord came to Solomon. Ito na po ang dapat nating pakinggan. Sabi diyan, as for this temple you are building, sabi niya, if you follow my decrees, observe my laws, and keep all my commands and obey them, then I will fulfill through you the promise I gave to David your father. Mga kapatid, word of God yun. Word ni God sa panahon ni Solomon. Salita ng Diyos, narinig ng tenga ni Solomon ang sabi ng Diyos. At dapat nating pagnilayan yun. Dapat nating i-refresh ang ating mga buhay at puso dun sa mga salitang binasa ko. Dahil doon ay masisilip natin ang tunay na values ni Lord. Parang sinasabi niya rito, oy, walang kwenta yung ginagawa mong yan para sa akin. If you will not follow my decrees, if you will not observe my laws, if you will not keep all my commands, if you will not obey them. Yan po, kitang-kita ko na ngayon, ang values ng ating Creator God. The God who created, the one who created the heavens and the earth. Yung gumawa ng planet Venus, yung gumawa niyan, yan po ang nagsasalita ngayon. Alam nyo mga kapatid, kahanga-hanga ang ating Diyos na buhay. Alam nyo kung bakit? Paliwanag ko lang ng konti para talagang maging kasama ko kayo sa isang radikal na paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos talaga, ayaw niya ng mga taong hindi decisive. Tingnan nyo nang tinawag ng Diyos ang mga apostol. Immediately, sabi doon ng Bible, they left their nets, they left their boats. Hindi mo dapat pinaghihintay ang Diyos. Bakit? Sino ba siya? Siya yung Diyos na gumawa ng planet Venus, mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, hindi mo pwedeng matirhan ng Venus. Dahil ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, siya po ay mas malapit sa sun. At dahil mas malapit po siya sa sun, sobrang init po ng Venus. Sobrang init, hindi ka mabubuhay.
At ang earth po natin, yan po yung nasa ika-4 na planet. At yan po ay tinatawag, yung ika-4 na, kumbaga, yung axis na yan, yung route na yan, tinatawag po yan ng mga physicists na habitable zone. Habitable. Yan lang yung area na yan, yung iniikutan na yan ng ating planet, yan yung zone na pwedeng matirhan lang. Dahil hindi ka pwedeng lumampas dyan dahil sobrang init at hindi ka mabubuhay. Ngayon, pag lumampas ka rin dyan sa habitable na yan, magiging yelo ka. Kaya nga, mapapansin nyo yung sunod nating planet, Neptune, Uranus, mga bilog na yelo po yan. Hindi ka mabubuhay din dyan. Mga kapatid, ang nagligay ng mga design na to ay ang Diyos na nagsalita ng kanyang salita at kaloob-looban kay Solomon na dinadala ko sa inyo ngayong gabi. Gusto kong makilala nyo ang Diyos. Kung ano ang kanyang value system. Kaya nga ang theme natin ay ganito eh. Ang sabi natin sa ating theme, anak, while building a project, binago ko po kasi yan eh. Ito po yung totoo. A surrendered life while building a project. A surrendered life. So mga kapatid, yan po pala. Na habang tayo po ay nagbibuild ng project, o may ginagawa tayo para kay Lord, o nasa ministry po tayo, o nagigitara tayo sa church, o tayo po ay nagbibigay ng mga oras, pera sa gawain ni Lord, o tayo ay sabihin natin may quad leader po tayo po'y pastor, o kaya deacon, o elders po tayo, anuman ang mga project at mga activities o ministry na meron tayo, mga kapatid, ang gusto ni Lord, while you are building a project or developing a project or developing a ministry, you have a surrendered life. You have a submissive life. You have an intimate life with God. Ulitin ko po yung illustration ko. Sa bahay, kahit gaanong sipag ka, pag hindi ka close sa papa at mama mo, wala rin yung saysay. Ganon din sa mga negosyo, di ba? Yan pa rin ang usapan eh. Kahit gaano ka kasipag, kung wala ka namang magandang relasyon sa iyong kapwa sa loob ng opisina o wala kang relasyon doon sa bossing mo, ay halos wala rin. Trabaho lang talaga. Nakakapagod po yun. Kaya yan po ang aking tinuturo ngayong gabi. Tingnan niyo po. Notice the need for a surrendered life of Solomon while doing his great project in verse 11 to 12. So, ginagawa niya yung temple, biglang pumasok ang word of God. And look at in verse 12, notice how God recognized Solomon's project. Sabi niya, as for this temple you are building, okay, so God recognized his project. Notice also the conditions that God laid down to Solomon. Makikita yung word na if, may conditional clause, meron dong conjunction, merong word doon na nagko-connect sa mga ideas na to. Sabi niya, if you follow my decrees, grabe po. Ito po yung sinasabi ko, mga kapatid, na surrendered life. Bakit ko nasabing surrendered? Kinapsulize ko po yung word na if you follow my decrees, if you observe my laws, if you keep all my commands, and if you obey them, mga kapatid, yan ang ibig kong sabihin sa isang surrendered na buhay. Totoo naman na. Yung sumunod sa kanyang utos, mahirap yan kapag hindi ka nag-surrender kay Lord. Mahirap mag-observe ng kanyang mga batas kung hindi ka nag-surrender kay Lord. Mahirap mag-keep ng kanyang mga utos kung hindi ka surrendered kay Lord. Mahirap magsunod. At dito sa 4 ito, ang aking impresyon ay sinasabi ng Diyos sa iyo, you have to surrender. Bakit, mga kapatid? Kaya ka lang naman madidiktahan na Lord na follow my decrees, observe my laws,
keep my commands, and obey it kapag ikaw ay nasa context ng intimacy at surrendered na buhay. Kaya mga kapatiran, para sa akin, napakahalaga po ng apat na ito. Itong follow my decrees, observe my laws, keep all my commands, obey them. Itong apat na to ay aking itatali dun sa isang kaisipan na ang buhay natin dapat intimate. Mahirap mag-follow kung hindi ka intimate. Mahirap mag-observe ng kanyang mga batas. Kadami-dami niyan. Kung wala kang intimacy, wala kang love for God, wala kang surrendered life, araw-araw mo itong magiging struggles. Pero kung merong intimacy, may love relationship, may surrendered life, abay pagkain to. Matamis pa to sa pulot-pukyutan. Di ba gano'n naman yun kapag mahal mo ang tao, kahit malayo, mararating mo. Pero pag hindi mo mahal ang tao, pabigat na yan kahit kapitbahay mo lang yan. Kasi walang intimacy, walang love relationship. At ngayong gabi ay ginasulbar ni Lord ang problema ng tao. Inaayos ng Diyos ngayon ang ating mga framework. Kasi minsan akala natin, ang Diyos, nadadala natin sa mga, oh Lord nag-church na ako. Oh Lord nagbigay na ako ng tithes. Oh Lord tumulong na ako sa farm. Oh Lord naglinis na kami ng silya. Hoy kapatid, mga kapatid, a surrendered life is necessary. At yan ang maliwanag dito. Tingnan nyo sa verses 1 to 10. Okay, pinakita yung magnificence ng kanyang temple na ginagawa ni Solomon. Inisa-isa kaya yung templo sa verse 2, portico sa verse 3, yung mga wall sa verse 5, yung mga ginamit na material sa verse 7, yung mga beam sa verse 9, yung mga kwarto sa verse 9. Inisa-isa yun, yung ginagawa ni Solomon na yun. And I believe magaganda lahat ito because Solomon was a man of wisdom. Kaya nga, ang sabi ko, magnificent project. Dahil kahit hindi ko ito nakita ng personal, bagamat nakita ko na to sa mga picture, pero ang aking perception at mindset, maganda to kasi he was a man of wisdom. But despite that, God said his mindset. Sabi niya, I don't care that. Parang ganun eh. Sabi niya, I don't care that. I don't care what you do. Basta, sabi niya, if you follow my decrees, if you observe my laws, and if you keep all my commands, my commands, and obey them, tapos sabi niya, I will fulfill through you the promise I gave to your father. So, mga kapatid, ang sinasabi dito, ifulfill ko yung pangako na ibinigay ko kay David na tatay mo kung, hindi sinabing kung matatapos mo ang building, kung gagandahan mo ang kwarto, kung gagandahan mo itong templo na to. Hindi. Sabi niya, if you follow my decrees na. My laws, and keep my commands and obey them, then I will fulfill through you the promise I gave to David your father. At sabi niya pa, eto pa, and I will live among the Israelites and will not abandon my people Israel. What? Grabe po yun, mga kapatiran. Guys, sabi ng ating Diyos, nagmauma ng planet Venus. Yung Diyos na naglagay sa ika-4 na zone ng ating solar system. Yung Earth natin nilagay sa habitable zone para hindi tayo masunog. Dahil pag napalapit tayo, masusunog tayo. Hindi tayo nilagay sa malayo na katulad ng Uranus at Neptune dahil magiging yelo tayo. Nilagay tayo ng Diyos doon. Yung pinag-aaralan natin ngayong gabi na nag-design ng ating solar system, yun ang nagsasalita ngayong gabi, mga kapatiran. At ibinubulong sa iyo ng Diyos ngayon. Yung Diyos na yan, hindi natin nakikita, naaamoy at nahahawakan, ay nagpapakilala sa atin through the Word of God. Kaya ito, spiritual gem ito. Imagine yung Diyos na hindi mo malapitan,
na nakatira sa isang liwanag na hindi malapitan. Ngayon, maliwanag na walang parabola na sinasabi niya sa iyo ngayon ang kanyang puso. Sinasabi niya, develop a surrendered life while doing your ministry, doing your job, doing a great project. Hindi pala lalampas sa Diyos yun. Hindi pala pasado kay Lord yung busy ka, but you hate Him. Busy ka, pero wala kang time to admire Him, to relate with Him, to talk to Him, to love Him with all your, to praise Him. That's baloney before God. Kaya nga doon ako nagmumula why I said yung 10 richest men on earth are completely irrelevant in the eyes of God. Kasi dito, kita natin sa chapter na ito Verses 1 to 10, puro building ng magnificent project. Pero pagdating sa verse 11, God made His point. Sabi niya, as for this temple you are building, okay, I recognize that. But if you follow my decrees, observe my laws, sabi niya, I will fulfill. I will bless you. Tapos ang sabi niya pa, and I will live among the Israelites and will not abandon my people Israel. See, ipasok ko lang ito mga kapatid. Mahalaga ang buhay ng ating leader kay Lord para i-bless ang kanyang mga followers. Kasi pinag-uusapan dito, hindi naman Israel. Pinag-uusapan dito ay si Solomon na may project at sinasabi niya, ang kausap talaga ni Lord dito, sa context, hindi ang Israel kundi yung leader na si Solomon. Sabi niya, if you follow my decrees, if you observe my laws, and if you will keep my commands, and if you will obey them, and then I will fulfill through you the promise I gave to David your father, and I will live among the Israelites. Yung blessing ay bababa, makakarating hanggang doon sa mga Israelites. Mga kapatiran, marami sa atin ang leaders, marami sa atin ngayon ang Solomon. Baka ikaw ay tatay ng isang pamilya, bossing ka ng isang negosyo, pastor ka ng isang church, head elder ka ng mga elders, head deacon ka ng mga deacons, ministry head ka ng music, ministry head ka ng children, ministry head ka ng evangelism, ministry head ka ng stewardship. Kapatid, pakinggan nimo ning kining matuoran na akong ginasulti karong gabi. Napaka-importante, mga kapatid. Pag ito na-gets nyo, tumalon kayo ng 3. Magpasalamat kayo kay Lord. What a message, mga kapatid. So, while building a project, while doing a ministry, while doing your job, habang nagmamaneho ka o whatever you are doing right now, kapatid, that is not an alibi. That is not a good alibi to develop a surrendered life. Kasalanang malaki yan. Alam nyo naman ng Diyos, hindi natin mauuto. Alam nyo naman ng Diyos, hindi natin masasabi na, Lord, busy naman ako. Pwede bang hindi na kita love? Subukan nyo po yan. Kahit sa human relation. Ang Diyos pa kaya na sobrang jealous God. Sobrang lalim ng kanyang ginawa sa atin tapos hindi natin siya iibigin at mamahalin. Mga kapatid, mahalin po natin si God. Kaya itong mga blessing, result ito ng ating malalim na surrendered life. Kamusta po tayo? Tingnan nyo mga kapatid sa verse 14. Notice the framework that Solomon accepted while building his project. Sapagkat nakita ko sa verse 14, so Solomon built the temple and completed it. Di ba mga kapatid, verses 1 to 10, yung building project. Pagdating sa verse 11 to 12, God made His point. Pagdating sa verse 14, Solomon, itinuloy niya yung project. Actually, tinapos niya under that framework. That he needed to develop a surrendered life while doing God's project. Kaya mga kapatiran, tayo po ay bound
sa pag-ibig kay Lord. In fact, that's the greatest wish, the greatest command. Love me. Love the Lord your God with all your heart. Napakahalaga po ito. Ito yung framework. So habang tayo po'y busy sa ministry, ano man ang ginagawa natin sa church, mga kapatiran, ang assumption, you love God with all your heart. If you don't love God, you are disqualified. Hindi ka dapat sa church. Doon ka sa demonyo. Bakit? May requirement si Lord. Pag-ibig, pagmamahal. Kasi alam nyo mga kapatid, iba talaga yung may pagmamahal kay Lord. Kasi pag may pagmamahal ka kay Lord, kasi ang sarap kaya ng may love. Tingnan nyo po yung mga na-in love. Lahat gumagaan. Yung pangit, gumaganda. Yung malayo, lumalapit. Yung wala. Basta pag may love aspect talaga, pag mahal mo trabaho mo, ay iba ang performance. Pero pag hindi mo mahal ang trabaho mo, puro oras, alas 4 pa lang, ang tagal naman, alas 3 pa lang. Pinapatay mo yung trabaho, yung oras, kasi walang love. Kaya nga, love is the key. Love is the key. Makakapagpatawad ka, hindi ka magiging toxic, maganda ang sinasabi mo, hindi ka marites ang dating. Kasi love nga eh. Sana maintindihan po natin ito by the power of the Holy Spirit. So in my summary, sabi ko rito, why is a surrendered life necessary while doing His project? Bakit nga ba importante yung surrendered life? Prerequisite pala yun? Answer, God made it clear in this passage. And please, let us be guided by this truth. Let us change our mindset starting tonight. Why? Right before our eyes, securing a true haven on earth is possible despite the world's uncertainties. Tingnan nyo mga kapatid ang nakasulat dito. Sabi niya, I will fulfill my promise to you. Sabi niya, and I will live among the Israelites. At sabi niya pa, and I will not abandon my people. Di ba haven yan? Ang ibig sabihin ng haven, isang strong refuge, isang protected na lugar. Kahit punong-puno ng masasamang balita, may gera kay ganito, may sa lugar na ganito, may monkeypox ngayon, may kung ano-anong mga nangyayari, may death storm na sinasabi, merong civil war sa Sri Lanka. Marami pa na mga masasamang balita kung kayo nakatutok sa balita at kapag yan lagi ang inyong minimeditate, puro takot yan. But tonight, eliminate mo na yan. Dahil merong good news ngayong gabi. Develop, you can secure a true haven on earth. Ha? Totoo ba yan, Pastor Jim? Yes! Yan ang sinabi dito. Tingnan nyo, tuloy ko lang yung basa. As for this temple you're building, sabi ni Lord, if you follow my decrees, if you observe my laws, if you keep all my commands, and if you will obey them, sabi niya, I will. Hindi na sabing, I shall. Sabi niya, I will fulfill through you the promise I gave to David your father, and I will live among the Israelites, and I will not abandon my people. God will never abandon you. God is committed to you. Tandaan niyo po yun. Kaya pag minsan napapadaan ako sa mga madidilim na lugar, may mga holdupper, ay nako, kung magpapaalam sila kay Lord, may mangyayari sa akin. May mangyayari sa akin kung papayagan siya ng aking daddy. Mga kapatid, kung alam mo yung ipinagsilbi mo kay Lord, at kung kagaya nung mangyari kay Oliver nung araw, mga kapatid, yung biglang nagkaroon siya ng malaking problema. O sabi ko, Lord, I serve you for 30 plus years. Kasi I know I know my position in the Lord. Mga kapatid, napakahalaga po ng katotohanan yan. So let us be mindful of this godly idea and share this truth to others. In my propositions, number 1, make your soul your first project.
Remember, si Solomon dito ay may project. Tapos na si Solomon. Ngayong araw nito, ngayong gabing ito, ngayong May 26, 2022. Ngayong gabi, kinakausap kita. Ang gusto kong gawin mong unang-unang project mo ay ang iyong kaluluwa. Kasi nung araw, si Solomon gumawa ng templo para tirhan ng Holy Spirit. Ngayong araw na to, ngayong gabing ito, ito na yung bagong approach ni Lord. Ang katawan na po natin ang templo ng Holy Spirit. Grabe! Sobrang manhid na po natin kapag hindi po natin yan naintindihan. Sobrang dilim na po natin ang isip natin kapag hindi po natin yan na master yung aspect na yan. Sobrang ganda kasi. Napaka-plain pa ng turo na yan. Now, your body is the temple of the Holy Spirit. So, make your soul, your spiritual life as your first project. Yan ang gusto kong itayo mo. Alam nyo, si Elon Musk, ang kanyang project, para sa mundo, napakadakila ng misyon ni Elon Musk, maghanap ng alien. Hindi po siya nagbibiro. Millions of dollars ang ginastos na po nila just to find one. Just to find a spaceship. Kahit daw yung damit ng alien, kahit na yung mga kinain ng alien, basta't makahanap sila ng mga kung ano-anong mga fossils, kung ano-ano kaya, mga kung ano-anong gamit ng alien. Wala silang makita kahit isa. Hanggang ngayon, habang maraming tao ang namamatay sa gutom, doon sa Africa, ginagamit nila ang milyon na dolyar para maghanap ng alien. Sa atin, biblically speaking, this is nothing, this is useless, this is vain, this is demonic. Kung ang Diyos ang hinahanap nila ni Elon Musk at ng kanyang laboratory, ng kanyang SpaceX na yan, kung ang Diyos ang hinahanap nila, di maganda at may mangyayari sa buhay nila. May mga tao talaga na sabihin natin crooked ang isip. Demonic talaga. Yung hindi pinapahanap, yun ang hinahanap. Yung nagpapahanap, hindi lang hinahanap natin. Anong sabi ni God? Seek me and you will find me. Di ba sabi ng Diyos yan? Pero syempre, ang kailangan mo yung Word of God, Bible study, kasi yan ang ating mapa. Number 2, do God's business under the presumption that you love God, that you have an intimacy with your Creator God and possess a surrendered life. Tuloy-tuloy mo yung ministry mo. Nasa music ka, nasa children ka, evangelist ka, pastor ka, elders kayo, deacons kayo. Sige, tuloy-tuloy niyo yan. Pero, eto yung presumption, na kayo po ay mga taong nagmamahal sa Diyos. Mga taong mayroong intimacy with God. Bakit ang mga churches ngayon nag-aaway-away? Ang mga leaders nag-aaway-away, although may dala-dala silang posisyon. Ang iba nga dyan, naku, grabe ang posisyon. Bishop na, doktor pa, reverend pa. Yung iba nga, most reverend. Diyos ko po, hindi ba sila natatakot doon? Pero, buksan nyo ang puso nila. Hungkag, walang pag-ibig kay Lord. Hindi mo mahalatang may relasyon sa Diyos. Di ba ang dalawang lalaki, yung isang babae at isang lalaki, kahit hindi nagsasalita, mahahalata mo yan kapag meron silang MU, mutual understanding. Sa mga ngitian nila, kahit hindi nag-uusap, mararamdaman mo na may relasyon yan. Ganon din kay Lord. Ramdam nyo ang mga taong may connect kay Lord, yung mga may relasyon sa Diyos. Pero yung mga kumakanta lang, sabi nga ng Bible, sabi nga ng Lord, you worship me with your lips. Sabi ni Lord dyan, sinabi niya yan sa New Testament, you worship me with your lips, but your heart is far from me. Patay. Butata sila.
May mga ganyan, saliksikin natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay nabibilang sa mga ganito na tinatawag na hypocrite people. God hates hypocrite people. So, continue your giving ministry. Continue your praying ministry. Continue your evangelism ministry under the guise, under the presumption that you love God, na nasusunod mo ang intimacy with God. Kasi dito kaliwanag eh. Sige, gawin mo yung building na yan. But, I will bless you and your people, not because you will finish the project, but because you follow me, you observe my laws, you keep my commands, and obey them. Puro word of God yan. Yung decrees, word of God. Laws, Bible yan. Commands, word of God yan. Eh, marami ngayon pagdating sa Bible study, pag nag-expound na, wala nang time. Ayaw na. Pero mahal daw nila si Lord. Kalokohan yan para sa akin. Hindi ganyan ang aking mindset. Kung mahal mo si God, mahal mo ang kanyang salita. Parang nanay mo rin yan eh. Mahal mo nanay mo, follow her word. Because your mom and her words are inseparable. Kalokohan po yung mahal ko si Lord. Pero pag Bible study, wala kang time, wala kang Bible. Nakakabili ka ng cellphone pero wala kang Bible. Hindi natin si Lord yung maiisahan? No. The one who created the planet Venus. The one who put us dun sa tinatawag na habitable zone. He is wise. In fact, all-knowing God. So mga kapatid, mahalaga po yan. The last but not the least, build others' spiritual life as your great project in these last days. Discipleship ito. Discipleship. Build another's life. Build someone's spiritual life. Napakahalaga itong number 3 na to. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa lahat ng habag at biyaya sa mga ipinaliwanag niyo sa amin. Salamat po sa Holy Spirit that continuously ministering sa amin pong spiritual needs. Salamat po ngayong gabi sa mga rebuke, sa mga reminders, sa mga pagkain na loaded ng katotohanan. Hindi mabibili dyan sa SM itong mga pinag-aralan namin tonight. Hindi mabibili dyan po sa malalaking universities itong pinag-aralan namin ito. Sobrang lalim, sobrang matalino, sobrang masarap, napaka-meaty, parang pulot-pukyutan na napakatamis sa aming kaluluwa. Nagpapasalamat kami sa inyo. Patawad po if we offended you sa maraming mga bagay. Hindi kami nakakarating sa inyong pamantayan, patawad po. Napakasarap ng inyong mga salita tonight. Salamat po, patawad po. Naniniklod kami at nanunumbalik sa inyo, Panginoon. Patawad po. Salamat sa pagmamahal at mga reminders. This is Lord our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay itutuloy ko lang po ang pagbasa sa mga bumabati ngayong gabi. Ito po ang second round ng mga bumati po sa atin. Okay po. Sila Heidi, sila Iya Carino, si kapatid na Annabel Madrid, bumabati. Nabanggit ko na ba si Cosel? Okay. Yan po si Cosel. Good evening daw po. Si Pastor Albert Campo bumabati. Si Aidan Choi bumabati din. Nawa, ikaw ay napapalakas ng Word of God. Nay Mercy, magandang gabi po. Ang kapatid na Jul Funye ay nagpapahatid din ng congratulations sa bawat isa. So hanggang dito na lang po mga kapatid si Pastor Jim. At bukas po meron po akong matinding gawain. Ito po ay ang paglilid ng ating mga kabataan sa tunay na paglilingkod sa Diyos. At nawa ay samahan tayo ng Holy Spirit sa ating napaka-noble na activity bukas.
ng maghapon. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat talaga kay Lord. So, ngayong gabi po, kung kayo po ay pinagpala, gawa po kayo ng reflection at ilagay nyo po ang mga natutunan nyo po dyan at isulat nyo po. Kahit Tagalog, walang problema. Kahit Bisaya, kahit Ilocano, kahit English, Taglish. Wala po tayong requirement dyan na standard. Ang standard natin, kung ano yung masasabi mo na natutunan mo, okay, yun po ang isulat yun, ipadala nyo po sa amin. Alam nyo mga kapatid, kaya ko kayo iniingganyo dahil isang araw gusto kong masabi nyo, sa loob ng ilang taon na gumagawa ka ng reflections, masasabi mo na marami akong natutunan, marami akong naisulat na galing sa puso ko. Tapos, habang ginagawa mo yan, marami kang nare-realize. Ganyan po yan eh. You are learning while you're doing. Pero hanggat hindi mo yan ginagawa, merong facet sa buhay mo na kulang. Wala ka masabi kasi wala ka namang experience. Kaya importante po yun. Importante po itong paggawa ng reflection. Dahil inaaninag mo, ipinapaliwanag mo yung naaaninag mo sa iyong sarili. Yung mga ginagawa ng Holy Spirit sa inyong buhay. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. Naway pinagpala kayo ng Diyos. Pasensya na po, wala ako lately, pero may mga replay naman tayo. Maging masinop tayo kay Lord. Magpakalago tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Good night po. Huwag kalilimutan, 2 tao ang namamatay kada segundo. Masyado pong importante yan. Good night po. At bumabati po ako ng isang magandang gabi. Maranatha and Shalom. Good night.